If you remember the story of manna, when manna came, kung kainomdo mo sa sugilanon nga katong miabot ang pan, katong mana. the manna was coming from heaven. Ang langit nun nga pan, ang mana nga gikan sa All langit. know that story? Kainomdo mo ato nga story? Amen. Amen. Came fresh every morning. Kada buntag bago to sa That was a representation of Jesus Christ. representasyon katos ni siya ni Jesucristo. And people being people, they were told, they were instructed, you can't store up the manna. You can't store it. Kaya ang mga tao, ipasidanan sila, isugos sila nga dili mo pwede nga magtigom ani nga mga mana, niini nga langit nun nga pagkaon. But the people being people, they tried to go out. And they were told, they were instructed, only gather this much, don't gather anymore. Only what you need for that day. Nung gihinan sila nga, pagkuha lamang ang igom para niya ng adlaw, pero tungod kay tao lagi, tawhanon nga panghuna-huna, nagtigom sila, nagkuha sila, o labaw pa sa unsay pwede nila niya ng adlaw. But no, the people disobeyed instructions and they got big bushels and bags and they began to fill it full when they were told not to do that. So apan, nagmasinupako ng mga tao, o gidako gyud nila ang ilang sudlanan, imbis nga kutong igo ra unta sa pangadlaw-adlaw, gidako nila ang ilang, nagdala sila mga baril, unya ilang gipuno ang ilang mga sudlanan. And what happened to the manna when they gathered it? Unsay nahitabo atong ilang mana sa diha nga ila atong gitigom? Just rotted. Diba nalata? Nabulok? And Jesus, He called Himself the bread of heaven. So si Jesus nag-ingon, iyang yangkon siyang kagalingon, iyang gitawag iyang kagalingon nga siya ang pan sa langit. Manna from heaven. Siya ang langit nun nga pagkaon gikan sa langit. And we have whole churches and church denominations Ug daghang mga kasimbahanan ug mga pundok sa mga kasimbahanan who are trying to live on yesterday's bread. nga ilang pagkinabuhi kay nakadepende sa kung unsa ang kagahapon nga pagkaon, kagahapon nga pan. Trying to live off the past. Ang ilang pagkinabuhi, ang ilang pagpamuhat silang simbahan kay nagdepende sa kung unsay kagahapon. They had a great move of God 100 years ago, 50 years ago, 20 years ago, last week, last month, yesterday. Kung katusan, 20 katuig ang milabay gahapon sa yaging simana nga mga pagpamuhat sa Ginoo. And they became satisfied with that. Dahil kontento na sila kay ato lang. And they longed for the past, Naninguha sila sa kung unsay nahitabo sa kagahapon. but never sought God today. Apan wala nila gipangita ang Ginoo sa karon. So the message is, Ang mensahe sa Ginoo igsoon, we must learn for ourselves, each individual, to learn how to gather fresh manna. kinahanglan nga makaton ta tagsa-tagsa Amen. sa atong kaugalingon nga unsaon nga makadawat ta nga makadawat ta og presko langit nun nga pagkaon kada adlaw. Amen. Amen. Give us this day our daily bread. Ihatag kanamo karong adlaw ang amo ang adlaw-adlaw nga kalanunon. Fresh manna from heaven. Presko nga langit nung pagkaon gikan sa langit. So this is where you receive your spiritual strength and your Amen. spiritual stamina. Amen. Nung diri nato makuha igsoon ang ato ang langit nun ang atong espiritual nga kusog, ang atong espiritual nga pagkamalahotayon. Without gathering daily, you don't have that strength and stamina. Kaya kung dili adlaw-adlaw ang ato ang pagdawat ug langit nun nga pagkaon igsoon, wala tay pagkamalahotayon sa ato mga espiritu. What Kathy's talking about, Unsay gihisgutan ni Mami? we can minister, we can draw off the past, we can draw off our own talent and our own ability. Kung pwede ta magministeryo gikan lang sa atong kaugalingon nga kusog, sa atong kaugalingon nga talento, atong kaugalingon nga abilidad. But there's no anointing, in Pero it. wala There's no power in it. Walay biho, walay gahom kana nga pagministeryo. There's no anointing to set captives free, to Wala heal the iho. brokenhearted. Nga makahimot ta gawas nun sa mga ginapo, sa pag-ayos sa mga nagbuak ang kasing-kasing. Because it becomes man-made, man's best. Tungod kay tawhanon lang, tawhanon nga pagpaningkamot. And it sounds so good, Kanya alami kay sa paminawon. but it has no spirit of God in it. Apan walay espiritu sa Dios ni ana.
And that's the problem with the majority of the body of Christ today. Mao may problema igsoon sa pinakadako nga bahin sa lawas si Kristo karon. Are you understanding Igsoon? Nasabtan ba nato igsoon? Amen. God is through with that. Igsoon ang Ginoo human na ni ana. That's why we stand at that crossroads today. Mao nga karong adlaw igsoon nagtindog ta ani nga dalan nga crossing. Bot pasabot mo pili ka asa ka wala o to. We're given this choice. Are you going to come in? Are you going to take the right path? Are Ginapapili you going ta. to continue down that path of self-will? Kung ginapapili ta karon sa Ginoo igsoon, asa man ka nga dalan, diri ka nga dire-diretso na ka uban ang Ginoo o diri ka aning dalan nga ikaw gihapoy magbuot sa imong kaugalingong gusto. Judgment begins in the house of God. Ang paghukom igsoon magsugod-sulod sa panimalay sa Dios. That judgment is here today. Kung kana nga paghukom igsoon naa niini nga panimalay karong adlaw. That's right. This judgment of God is not a punishing judgment, it's a purifying Kung judgment. kini nga paghukom igsoon dili siya paghukom alang sa pagsilot apan paghinlo It's a purifying fire. no paghilo nga kalayo. But the question is are you willing to step into it? Apan ang pangutana karon igsoon, likangan ba nimo ng kalayo o imong likayan? Because it's painful. Tungod kay sakit, Because it's death to self. tungod kay nagkinahanglan kini nga mamatay gyud ta sa tong kaugalingon nga mga gusto. It's death to our self-life. Mamatay ta sa tong kaugalingon nga mga kaugalingong kinabuhi. It's death to our self-will. Mamatay ta sa tong kaugalingon nga pagbulutan. But the time's coming when there's no more grace. Apan mabot ang panahon igsoon diin nga wala ning grasya. For those in the body of Christ who's just playing with God. Para ni atong mga nasa lawas si Kristo nga gadula-dula ra sa Ginoo. It's a fearful thing to fall into the hands of the living God. Tungod kay makahadlok igsoon nga matagak ug mahulog ka sa kamot sa buhi nga Dios. You're understanding, so Nasabtan nato igsoon, this is the warning from the Lord. pagpasidaan kini sa Ginoo. Make the right choice. Piliha ang insakto nga pagpili igsoon. And Igsoon, it's not that you have to be perfect before you're accepted by the Lord. No tungod kay dili man ni siya mahitungod nga kinahanglan nga perpekto ka para dawaton ka sa Ginoo. Not trying to make yourself perfect. No dili ni siya pagpaningkamot nga dapat maperpek ka. Are you understanding? Nasabtan nato. It's understanding that I'm poor, I'm blind, I'm naked and needy, and I can do nothing without you. You are the vine, and I am the branch. Okay, kapan atong ilun sa tong kaugalingon igsoon ba kauyamot ko nagkinahanglan ko hubo ko ug wala ko'y mabuhat gawas kanimo. Ikaw ang punuan, ako sangalan ko. And it's humbling ourselves before God. Buot pa sa butigsoon nga ato ang ipaubos sa atong kaugalingon diha sa Ginoo. I recognize what I am. Nga atong giila sa atong kaugalingon nga Lord, akong giila kay ani ko. Recognize both that I'm already righteous, I'm already holy. Ilon nato sa atong kaugalingon nga Lord, matarong naman ko, balaan ko pinaagi nimo. Amen. By the blood of Jesus, Pinaagi sa dugo ni Kristo. but also recognizing that I have a sin nature that I need to overcome. Amen. Amen. Apan kinaila ko usab nga doon ako'y kinaiya nga makasasala nga kinahanglan akong buntugon. In Igsoon, there's only one way to overcome that sin nature. Naara isa ka pamaagi igsoon nga ato ang madaog kana nga kinaiya nga makasasala. That sin nature is death. Kana nga kinaiya nga makasasala kamatayon kana. Nothing less. Wala gid na siya lain pang dagway kamatayon ra gyud. It's pure selfishness, Buot pasabot igsoon kay talo na siya and it's pure rebellion against God. ug masinupakon batok sa Ginoo. It cannot submit to God. Kana nga kinaiya igsoon dili niya kaya nga isumita ra niyang kagalingon sa It is Ginoo. impossible. Imposible. But you, Apan ikaw, in your humility, sa imong can pagpaubos, recognize this pwede nimo na ilhon. and say, Lord, Dahil mo ingon ka, Ginoo, I surrender, help me. akong ginasurrender ang akong kagalingon, tabangi ko. And believe Him that He is helping you. Ug tuoy siya igsoon nga siya ang gatabang nimo. Trust Him. Saligi siya. Trust Him to change you. Salig sa iya nga siya mo'y mubago nimo. Trust Him to transform you. Nga siya mo'y muusab nimo. Trust Him daily Salig niya kada adlaw. to help you to grow. Hallelujah. Nga matabangan ka, in nga mutubo ka Amen, diha sa amen. grasya. grace. He will not abandon you. Kay dili ka niya pasagdaan igsoon. Hallelujah. So, if we look
In the Old Testament, Kung ato lang taon sa karaang tugon, there's a story. adunay istorya It's about the temple worshipers, na may tungod sa mga magdadaig sa templo, the sons of Zadok, atong mga anak ni Zadok, the Levites. atong mga Levita. And the Lord was angry with the people Kung ang Ginoo nasuko sa mga katawhan, because they didn't have a heart for Him. tungod kay wala sila'y kasing-kasing para sa iya. Their hearts were far from Him. Tungod kay kasing-kasing sa mga katawhan layo gikan sa Ginoo. They worshipped with their baba, but their hearts were far Ang ilang from the Lord. pagdahi kay gikan lamang sa baba, pero ang kasing-kasing layo gikan sa Ginoo. And if we're honest today, we have to admit that's true about ourselves. No, kung magpatinud-anon ta nga walay char igsoon di ta mamakak sa tong kagalingon, apil ta ana, makarelate ta. Amen. I recognize it in myself. Akong giila sa akong kagalingon, That's Gana ako'y gana. the sin nature. natungod sa kinaiya nga makasasala. Paul, he said, that's not who I am. It's not me. Apan si Pablo nagingon nga dili na ako. He separated. That's the sin nature. Iyang That's not gilahi. me. That's Ang not iyang my kagalingon. identity. Iyang ilahi ang iyang pagila sa kagalingon gikan anang kinaiya nga makasasala. Wala na ako gilang akong kagalingon gikan ni anang ang kinaiya. But still, he had to wrestle through to overcome that sin nature. Apan gikinahanglan gihapon niya may pakikpiso para nga madaog kanang ang kinaiya nga makasasala. And consider yourself dead to sin. Bon pas iya ganing giingon nga ilha ang inyong kagalingon nga patay na kamo gikan anang nga sala. So God was angry at the continual rebelliousness of the people against His love for them. Mao nga ang Ginoo nasuko siya atong katawhan sa karaang tugon sa mapadayunon nga pagsupak sa mga katawhan batok sa gugma sa Ginoo. And He said to those people, Yan ingon sa nining mga tawhana, you can minister in the church pwede mo magministeryo sa simbahan to the people. sa mga tawo. You can continue in your way. Pwede mo magpadayon sa inyong ginabuhat. Allow you to minister to the people. Musugot ko nga magministeryo mo sa mga tawo. But He said, you will not minister to me. Pero ilagi na ng mga tao, pero nung ka nga makadool ka mo magministeryo sa kuha. You have to understand what I'm saying. So Kinahanglan nga masabtan ninyo kung unsa iyang ginaingon igsoon. because it's rampant in the church today. Tungod kay nagkalat din sa mga simbahan karon. People are only ministering to the people without the Spirit of the Lord controlling them. Ang mga tao nagministeryo sa mga tao nga walay espiritu sa Dios nga nagkontrolar kanila. The church is full of people who are ministering to the people through worship and through praise and over the pulpit, who have no relationship with the Spirit of God. Kadaghan kaayo sa lawas ni Kristo karon ang nagapagamit sa Ginoo, nagministeryo sa mga tao, nagtindog sa pulpito, nag-lead og praise and worship, pero walay tinuod nga relasyon sa Ginoo. And it was a judgment. He said, you can minister, I'll continue, go ahead, continue to minister, but you will not minister to me. Only the sons of Levi, only the sons of Zadok will minister to me. Yung paghukom kato igsoon nga gibuhat og giingon sa Ginoo sa mga katawhan sa Dios, sa mga lahi, sa ubang mga tribo, sa mga pari, nga niingon siya nga pwede mo buhat ana, pwede mo magministry, pwede ninyo buhaton tanan ninyong ginabuhat sa simbahan, tanan nga inyo ang ginabuhat karon sa mga tao, pero dili mo nako dawaton isip nga magministeryo sa ako. None of them. Kaya ano? Because you can't minister to the Lord out of the flesh. Tungod kay dili nato kaya igsoon nga magministeryo sa Ginoo gikan sa atong kawalimunod. We can't bring our unsubmitted, unholy self into the presence of God. Dili pwede igsoon nga makasulod ang atong kaugalingon, kanang kaugalingon nga wala nagsubitar sa iyang kaugalingon, wala nagbalaan sa iyang kaugalingon diha sulod sa presensya sa Ginoo. We can't ignore God all week and then come in and act all holy one day a week. Dili No. pwede igsoon Lunes taman Sabado, wala tay pakialam sa Ginoo, wala tay ampo-ampo, wala tay pakialam sa mga butang sa Ginoo. Kay pagkadomingo magpakaron ingnon ta nga balaan ta mag-isa-isa og kamot. So it was a judgment. You can't minister to me. But hukom kini igsoon nga Ginoo nagaingon nga dili ko modawat anang imong ginahatag nako, dili ka makaministeryo nako. Are you understanding? Nasabtan nato igsoon. Amen. Nobody's trying to condemn or to judge. It's to let's be serious and understand the No, wala. times and seasons we're living in right now. Wala tayong ginahukman o ginakondena diri igsoon apan gusto nato nga masabtan ba unsa ni nga panahon nga atong ikinabuhi karon.
no time to get into guilt and shame. E dili ni sa panahon igsoon nga dawaton pa nato ng pagkahilukman ug pagkasad-an. It's the time for humility, Panahon ni siya nga magpaubusta sa atong kaugalingon. surrender, Nga atong itugyan ang atong kaugalingon. understanding, realize you cannot help yourself. Nga atong sabton ba sa atong kaugalingon nga kung kita lang dili gyud nato kaya tabangan ang atong kaugalingon. Can't change yourself. Dili nato kaya nga atong musgo ng atong kaugalingon. But you can humbly submit to the Lord and say, change me. Apan I pwede ta, recognize I need changing. pwede ta nga mo subitan sa atong kaugalingon nga mapainobsanon nga moingon ta sa Ginoo, Lord, nakaila ko nga na ako'y ingani, na ako'y kiniya makasasala, di na ako kaya usba ko. And you're the only one who can change me. Nga ikaw ra Ginoo ang makabago nako. This is good news, so Maayo ni nga balita igsoon. and we're trying to learn how to minister to Him. Kung nagakaton ta igsoon unsaon nga magministeryo ta sa iya. That's why I keep asking, don't get on your phone. No mao Don't ni be distracted. Don't allow children to run around. mao ni ang rason nga nga kanunay tani ang ginadasig nga dili ta mag-cellphone. He's not running around. You leave him alone. So nga, dili ta magpa-distract pa, dili ta ma-distract, dili tugutan ng mga bata nga magdagandagan, nganong dili ta dapat nga naa sa tong cellphone, samtang nagdaig ta, samtang nagbuhat ta sa tong buluhaton. So engage with the Lord. Engage with God in worship and praise. Hallelujah. Engage with Him with your whole heart. Sa to ang pagdaig ba, sa to ang pagsimba, nga muapil ta, nga mahimot ang kalabot. He deserves it. Tungod kaya ngayon ang ginawa na igsoon. I struggle. So siya maglisod man, I get distracted really, really sa iyo easily. na kayo siya ma-distract, But I keep coming back. pero mabalik na yun gihapon siya. I get distracted. I keep coming back. Ma-distract man siya, mabalik na yun gihapon siya tutok sa Ginoo. I'm bringing myself back. Ibalik na yun gihapon niya ang kaugalingon diya sa Ginoo. You understand? Nasabta na to. You don't have to stay distracted. Okay, pwede man, makapili man ta, nga dili ta magpa-distract, nga dili ta magpabili nga ma-distract. But Jesus not only wants all of you, He demands it. Si Jesus igsoon, dili lang niya gusto ang tibuok nimo. Gidemand gyud niya, bot pasabot, gikinahanglan gyud niya, gipangayo gyud niya. He Iya demands your whole heart and soul. suko gyud niya igsoon, dili lang hangyo ba, pwede ako ana lang ang tanan nimo. Moingon gyud siya nga ako gyud na tanan nga naa nimo. He demands that you surrender everything to Him. Ang iyang pag-ingon igsoon nga tanan nga naa nato itugyan gyud nato sa iya. He will not force you. No dili man kaniya bukson, He's just putting a demand on you. pero Make the right choice. no nagabutang gyud siya og gibugaton sa atoa nga mopili gyud ka sa insakto nga pagpili. I don't want a piece of your heart. I don't want a part of you. I want all of you. I demand all of you. I am Lord. I am Jesus. Kaya ginaingon sa Ginoo nga dili ko gusto mo dawat og kapiranggot, dili ko gusto mo dawat og kanang kusi lang gikan sa imong kasing-kasing. Ang akong gusto, ang imong kinatibuk ang kasing-kasing, ang imong kinatibuk ang ikaw. Kaya ako ang Diyos, ako si Jesus. And when I'm honest with myself, I see how short I fall. No, kung mapatinud-anon ko sa akong kasing-kasing, makita na ako kung unsa gyud ka kapakyas ang ako ang pagtindog diha. But why would that make me run from God? Apan nga naman nga kana mo himuon na akong rason nga moikyas ko gikan sa Ginoo. It makes me run into His arms. No, ang inoon kana mo'y makapadagan ako padulong sa iyang mga bukton. I reject rejection. I reject all guilt and shame. I will not accept it in Amen. my life. It is not from the Lord. Amen. Akong ginasalikway ang pagkasinalikway, dili ko modawat sa girat sa kaulawon tungod kay dili nagigan sa Ginoo. I just cry out. It makes me cry out to God. No, ako inuumaton nga muiya ko. Mutawag ko sa Ginoo, Lord, tabang. And when I ask for help, I know that I have all the help of heaven. Amen. Kabalo ko nga sa diha nga mangayo ko tabang naagyud ipadala gyud sa Ginoo ang tanan nga tabang nga akong gikinahanglan. I know it. Kabalo ko. If you ask, you must have faith that you're going to receive. Kay kung mangayo ta kinahanglan nga may pagtuo ta nga makadawat gyud ta sa atong ipangayo. And this gives us joy. Nung maghatag ni siya og kalipay nato. It gives us peace. Maghatag nato og kalinaw. It's like, yeah, God. Diba nga makaingon tag tinuod yun.
You're not going to reject me. You're not going to run from me. Nga dili ko nimo isalikway, dili ko nimo tagasan Ginoo. You're not going to leave me like this. Dili ko nimo biyaan, dili ko nimo pasagdaan kay ani ra gihapon ko. Love cannot fail. Tungod kay ang guba dili mapildi ingsoon. Amen. Love can never fail. Ang gugma ingsoon dili siya mapildi. Dili mapakyas ang gugma. So I told you several times, take your hand, grab a hold of the Lord. Grab onto Him and don't let go. Amen. Don't let go. Di ba? Kaya kung hawid magani ta sa Ginoo ingsoon, hawid yun niya tanan kung payot yun, ayaw yun ubuhi niya. And I was reading Psalm the other day and I found a scripture that said, He takes us by the hand. Amen. Nung He nagbasa grabs siya, us by the hand and leads us. I'm like, yeah, He's taking my hand. Amen. He's not waiting for me. Amen. Diba? Nabasahan niya sa libro sa Salmo Igsoon. It's ready. Not mine, that's yours. No, that is yours. Yours is cold. Cloudy. Mami. Ito nga, ang Ginoo daw, siya po'y muhawid nato sa ato mga kamot. Nga dili ta niya, wala siya kahulat. Siya mismo may kahawid sa ato mga kamot, din iya ang ginagiyahan. Hallelujah. So remember, I used to tell you that, oh, I hate that word discipline. Kaya nung mo, nga sige nga kanon ita niya ginaingnan nga sa una dili siya ganahan sa pulong nga disiplina. Because I saw undisciplined. Kaya naman, kaya nakita niya si kagalingon nga dili siya disiplinado. Then I found that scripture that said we have been given the spirit of discipline. Amen. Unya nakita niya sa Biblia nga doon ay bersikulo nga nag-ingon nga naa nato ang espiritu sa disiplina. Ginawat niya to. He will make you what you ought to be. Amen. No, himuon niya nga mahimong ikaw kung unsa dapat nga ikaw. But you have to do your part. Apan kinahanglan po nga naa tay parte nga buhaton. Humility and submission. Pagpaubos sa kaugalingon ug pagsubitar sa tong kaugalingon. Asking for help and never stop asking for help. No mangayo tagtabang dili din ta muhulat ug tabang apan mangayo tagtabang hangtod nga tabangan And ta. believing He's helping. Ug mutuo ta dapat nga tabangan jud ta niya. In Ixoon, when you blow it, Ug kung igsoon dili kung sa dihang mapakyas ka. not if, when. No, dili kung kaya naman sigurado magiging mapakyas ta man sa dihang mapakyas ta. Anybody ever blow it? Laban mapakyas dire? Yeah. Ang uban bakakon. You blow it? Yes. Apil mo pat katiin. Ano ni apil? We're all in this together. We're familiar. We all know Amen. it. Di ba? Kitang tanan nagsundungan ta ni, pamilya man ta. And when you blow it, what are you supposed to do? Do sa dihang mapakyas ka, unsay dapat imong buhaton? Quit? Munda? Run? Magmaluya-luya? It's amazing how many Christians, when they blow it, they give up on God. No, Like it's His fault. mga si daddy nga, pila ka mga Kristohano nang iyang nailhan nga, sa diha nga sila ang mapakyas, sila pa may gana nga muikyas. That's right, Namurabag Jay. sayop sa Ginoo. That's right, Jay. Repent. Repent. Namurabag makatago ta. When you blow it, just repent. Di ba? Kung sa dihang mapakyas magalit ta, hinumso lang. Bali. It's like riding a caballo and you fall off and you get bucked off the caballo. What do you do? Di ba? Sa diha nga nagsakay kag kabayo, dili nahulog ka, unsa may mong buhaton? Huwag umiyak sa bukal. It hurts. It hurts. Di ba masakit? Fall on the ground. So keep too low. Di ba sakit na mas mahulog ka? Keep too hold. Masakit yung ulo, sakit yung tuhod. Okay, you get up, you dust yourself off, and you just get right back on. Di ba? Imo Let's go. imo ang kanang mamapaka sa imong kaugalingon, di bahala ka kiyang-kiyang, imo jud kukuron tong kabayo, bantay ka kabayo ka. That's when you say, Lord, I need you. Thank you that you're here for me. Amen. Di ba wali sa panahon niya, moingon ka nga Lord, nagkinahanglan yung kunin mo. Okay, so I want you all to turn to Psalm 34. Dihata sa Salmo 34. Salihu. I'm going to be reading out the Amplified. So magbasa siya gikan sa Amplified. We're going to go through all 22 verses. Ato ang hisgutan ang tibuok nga 22 ka mga bersikulo. And I want you to see some of the power
in this chapter. Amen. Gusto niya nga makita nato ang gahom niini nga kapitulo. I want you to see the benefits that are offered to you. Nung gusto niya nga makita nato ang mga benepisyo nga ginatanyag kanato. Receive it. Dawata, Believe it. tuuhi, Walk in it. no lakwi pod. Say, this is mine. No inaigso niya, ako ni nga kapitulo. This is good news, Exo. Maayo ni nga balita igsoon. We are overcomers. Amen. Mga madaugon ta. We are more than conquerors. Labaw pa ta sa mga dumadaog diha kang Kristo Jesus. Amen. Okay. Starts out, I will bless the Lord at all times. Akong panalanginan ang Ginoo sa tanang panahon. What does that mean, Exo? Unsay bot pasabot igsoon? I will bless the Lord when I feel like it. Ha? Moingon bata nga mudaig ako sa Ginoo pag feeling nako mudaig. Paglami sa I will pagkain. bless the Lord when I have lots of forte in my pocket. Panalanginan lang nako ang Ginoo kung nako sa lapi sa akong mga bulsa. I will bless the Lord when everything's going great. Kung panalangin ako sa Ginoo, panalanginan na nako ang Ginoo, musimba ko sa Ginoo kung nindot ang akong pamati. What does it mean, Exo? Unsay bot pasabot ani igsoon? Everything. All. All. Tatanan, tanang The panahon. good, the bad, the ugly. No? Sa panahon nga nindot, sa panahon nga maot, sa panahon nga dili kayo kaya-aya ang atong kinabuhi. May masakyan o may masakyan, magbaklay, mulupad, magunsa, musimba ko. Amen. You ever have ugly times in your life? Ana may mga panahon nga maot kayo ang imong kinabuhi. Yeah. Bless the Lord in the ugly time. Di ba? No, mo panalanginan ang Ginoo, dalaygo ng Dios bisan pa sa mga maot nga mga panahon. Bless the Lord in the bad time. No, panalanginan ko ang Ginoo bisan pa sa mga ngilad nga mga panahon. Bless the Lord in the good time. O panalangin po ta sa Ginoo bisan pa man sa mga nindot nga mga panahon. Amen. 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 His praise shall continually be in my mouth. Ang iyang mga pagdaig kanunay nga naa sa akong mga baba. Sometimes, Continually. sometimes it's on. Usahay lang ba? No, no. What is continually? Kasi bot masabot anang makanunayon, mapadayunon. But when your best friend chews you out, your best friend says something bad about you, your father says something bad, your asawa says something bad, and you get your feelings hurt. O kung masakitan ka, nga na kay madunggan nga, istorya sa imuha, sa imong amigo, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mama, sa imong papa, o kinsa pa diha. Why do we allow that to get us off the track of Jesus? So nga naman, nga tugutan nato na nga mawala ta sa tuwang pagkirelasyon ni Jesus. Why are you so quiet? Anong hilumatan? Why? They hurt my feelings. Nasakitan ako sa Hell with Jesus. You don't have time for him. nasakitan ako sa simbahan. I have to wallow in my self-pity. Dili na kung balik dito ng simbahan. Bahala na pagpangalagad sa Ginoo, may hiyero ng tanan. Kaya na, bitan mo. Dinira ko, lugoy ko. Grabe, kaya kalbukit ang ingon ako. Oh, you know it's true. It's so Di ba tinuod? You know it's true. No? Right. How do I know? Yun sa niyang pagkamalo. I experience. Kasi natin maniya. How long will you wallow in your own self-pity? Diba? Hangtod ka nun sa amang ka nga magpakaluwi-luwi sa mong kagalingon nyo. Luwi ko, Lord, ito kay ko ni. Does it help you? Nakatabang. Sama. Balian Tomas. No. Praise the Lord. Let His praise be continually in your mouth. Amen. Baba. Dahil sa Ginoo, dapat nga kanunay di ay nga nasa itong mga baba. See, these are instructions. God's giving us instructions. When this happens, this is what you do. Amen. If you do this, this is what I will do for you. Amen. Doon, ginatagaan ta dire og sugo sa Ginoo ba? Kaya kung kini imong buhaton mo ni iyang buhaton sa Ginoo. Kung maagi ka gingani nga mga panahon mo ni atong dapat buhaton. It's conditional. Kung pasabot,
kung kondisyonan The mo blessings siya. of God are being poured out daily on you, but it's conditional if you're going to receive them or not. Amen. Kada adlaw igsoon ang panalangin sa Ginoo iya na ginabubo pero nakadepende sa ato kung dawato nato dili. Amen. He can't give you what He wants to give you when you won't receive it by faith or you're in compromise in sin. Kay dili niya mahatag kung unsa iyang gusto nga ihatag sa tuwa, kung dili natutuuhan nga dawato nato kung unsa iyang gihatag or basing pod nga naata sa pagpakasala. Mount Ginoon? Sakto. Number 2, my life makes its boast in the Lord. Let the humble and afflicted hear and be glad. Ang akong kinabuhi, nagmaya o naghinambog diha lamang sa Ginoo, tuguti nga ang mga mapainugsano na ang mga sinakit, maminaw ug magmaya. Hallelujah. So who are to be glad? Kinsa daw ang magmaya? Who? The humble and Keep that. afflicted. Ang mga mapainugsano, afflicted. Anybody ever get afflicted? Kinsa man diri nga usahay nga masakiton or kanang moagi og mga pagsulay, mga gisulayan. If you never get afflicted, come up here, lay your hands on me right now. Kung wala mo nagagiog mga pagsulay, palihog bawal mo diri sa tubangan kay magpaampo binigyo. See who? Supposed to be glad. The Kinsa daw humble magmaya? and the afflicted. Ang mga mapainusanon o katong mga muagi o mga pagsulay So katong mga when we're gisulayan. afflicted, we're to be humble and be glad. Sa diha di ay Rejoice and praise God. sa diha di ay nga sakiton ta o kanang muagi tag mga pagsulay dapat nga magmapainusanon ta dahil magmaya ta. That's why some of us, we never get victory. Nung manausahay ang uban nato, dili diyon makadawat og kadaugan. Get victory when things are going well, but then all hell breaks loose. All of a sudden, Diba? no joy, no victory. Madasigon pa na, madagayahon ka na, madasigon, malipayon, smile pa na siya kay naapaman sa kadaugan. Sa diha nga wagi nagpagsulay, mawala na tong kalipay. You know it's true, right? Di ba tinoon? But we don't have to stay that way. We can change. Pero pwede gid kayo ta mausabig, so pwede gid nga dili ta diha magpabilin. Amen? That was kind of a weak amen. Murag di ba Say mo that again. mo Let's try that. Murag di mo to sa pulong sa Ginoo. That was even worse. Nasamot. This will be the third time. Let's see how you do this time. Amen. Yeah. You know, when you say amen, you know what that means, right? Kabalo mo sa pasabot sa amin? So be it. Niuyon ka na para sa imong kagalingon. Imong gidawat ang panalangin ana kapulong. Number 3. Oh, first let me say, humble means poor, weak, needy, afflicted, lowly, and meek. Ang buot pasabot sa pulong nga mapainomsanon kay uyamot, luya o huyang, nagkinahanglan, sinakit, nagagiog mga paglisod o kalistanan, mapainomsanon o mapainomsanon. That sound like anybody you know? Amo na ilang nga na, nagagiog mga kalistanan. Not sure. Go look in the mirror. Kung wala ka, kasi strong ka, no? Strong mo. Weak pa. Luya. See, the Lord said, let the weak say they are strong. Amen. Hallelujah. No, ang pulong nag-ingon nga, ang mga nagbaluyahon mo ingon nga, likon ko, kusgan ko. Hallelujah. He didn't say deny you're weak. Admit you're weak. Wala siya nag-ingon nga, ayaw daw wata nga weak ka, ayaw daw wata nga luya ka, or nakay kaluyahon. Ningon siya nga, ilha, nga nakay kaluyahon. Amen. Everybody's weak without the Lord. No, tungod kay ang tanan nato, bisan kinsa, luya, maluyahon kung wala ang Ginoo. So we're humble when we realize we're poor and weak and needy and afflicted and lowly and meek. We realize it and go, yeah, I'm Sa gonna be diha. humble before the Lord. Sa I'm diha. trying to eat you right now. Sa Amen. diha nga ato ang ilong nga nagbaluyahon ta, natay kakulangon, natay panginahanglanon, gisik ka na babati nato nga murag kung sa mali murag magdibuto na tanang impyerno sa kinabuhi. Bot pasabot, mapainom sa naka sa punto nga dapat nga magpapainomsanon di ita. Okay, verse 3. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt His name together. Amen. O dahil ka ang Ginoo, ipituboy ang Ginoo kauban ako
ug ato ang ipataas ang iyang ngalan nga dungan. Hallelujah. Instruction. Sugo ni sa Ginoo. Magnify. O ipadako, Exalt. ipataas. Lift up. Kauban nato. When we're worshiping. Sa ato ang pagdahi. So develop a lifestyle of worship at home. Sa ato ang mga panimalay, In your home. magugmat na dapat o kanang estilo sa atong kinabuhi nga sa balay pa lang nato nagdahig na ta sa Ginoo. Worshiping once or twice a week at the church, that's not enough. It No. has to be a lifestyle in its own. Kaya kung dili pa ta makaroon nga mag-awit dahil sa ato ang balay dili pwede. Dapat estilo siya sa kinabuhi ba adlaw-adlaw nga atong awitan ng Ginoo, dahigan natong Ginoo. Sometimes I ask, anybody got a testimony? O say mangutana siya napatay You all kadaugan. just sit there and look at me like that. Nung sa akin, mangutana siya nga, napatay kadaugan. Ang iyad, ang ato daw mga lawong diha sa lingkuranan kay muratag mga Wait, didn't the Lord do Oh, anything pusan. for you? wala ba'y gibuhat ang Ginoo para sa imo ha? Did the Lord do anything good for you this last week? Wala ba'y maayo nga butang ang gibuhat ang Ginoo sa milabay nga semana? There's nothing you can tell about Him? Wala kay masulti mahitungod sa iya ha? You don't understand. Nung mga usay di siya kasabot, kay mura natag mga usa nga na flashlightan ang mata bang ganito. Of course, if you spend all your time on your phone, I guess you don't remember what the Lord did for you. No? So muna, di mo mingon yung sinadi nga, siguro, mas taas ang panahon na rin nila sa cellphone. Spend all your time with your friends. Mas daghang panahon sa ilang mga amigo, No sila time with the barkada. Lord, Kung wala na yung panahon sa Ginoo, mo nang walay kadaugan. because you don't realize He did something for you. No, kay dili naman imo makita nga na di gibuhat ang Ginoo sa imo ah. Magnify. Ipadako. To lift up. Great. Great. He's great. It says in the definition, to magnify God is to nourish up. Nourish up. Patubuon. Nga pulong nga magnify o padakon kay buot pasabot nga patubuon siya, pataas. What does it mean to receive nourishment? Unsay buot pasabot nga nakadawat ka og kanang pagpatubo. Ay mo kang hamtong, healthy. Well, how do you get physical nourishment, Exo? Eating healthy foods. Healthy is the key. Walay insaktong pagtubo kung dili. Parents, don't give your kids candy in the morning, please. Do not give your kids candy in the morning, please. Ayaw ninyong tagay o candy inyong mga anak sa buntag. You're teaching them a very bad habit So inyo silang ginatudluan o maot nga pamatasan. that they will have the rest of their life. Tibuong kinabuhi nila nga na mga gabas o ipon. Please, understand the damage that candy in the morning does to them. Bitaw. Ang kaguba pa, guwapa nga bata pero gabas ang ipon na. Mana raw sa It creates very bad habits. Nahan ka?